magandang araw, class! Ngayong araw ay tatalakayin natin ang ating bagong aralin na tungkol sa mga popular na babasahin. Ngunit bago iyan, nais ko munang alamin kung ano nga ba ang inyong mga natutunan noong ating nakaraang aralin. So, sino ang pwedeng makapagbahagi ng kanyang natutunan? Yes, Mark? Tama ka riyan, Mark. Mabuti at may natutunan ka sa ating aralin noong nakaraan. Alam naman natin na napakahalagang matukoy ang mga tauhan, mga pangyayari, at mga simbolong nakapaloob sa maikling kwento upang mas lalo nating maunawaan kung ano ang mensaheng nais ipabatid sa atin ng may akda. Sa ngayon, dahil tapos na tayo sa ating nakaraang aralin, dumako naman tayo sa ating panibagong aralin, ang tungkol sa mga popular na babasahin. So, sa araling ito, inaasahan na sa pagtatapos ay inyong mabigyang kahulugan kung ano nga ba ang kahulugan ng popular na babasahin. Kayo ay makapagtukoy ng mga uri ng popular na babasahin, makapagbigay ng mga halimbawa ng uri ng popular na babasahin, at inyong mabigyang halaga kung ano nga ba ang gamit ng mga popular na babasahin sa ating lipunan. So guys, bilang ating pagsisimula, nais kong ituon ninyo ang inyong atensyon sa ating screen kung saan makikita ninyo ang iba't ibang halimbawa ng uri ng popular na babasahin. Huhulaan ninyo kung saang uri ito nabibilang, maaaring ito ay sa magazine, sa pahayagan, sa comics, o sa kontemporaryong dagli. At kung sino ang may mas pinakamaraming puntos, siya ay bibigyan ko ng gantimpala. Kayo ay ipapangkat ko sa dalawa. Yung unang hanay ay pangkat 1 at yung pangalawang hanay ay pangkat 2. So, handa na ba kayo? Sige, magsisimula na tayo. So, ang unang larawan ay nagsasaad ng anong uri ng popular na babasahin. Tumpak diyan ang pangkat 1. So, pangalawang larawan. Tama! So, ang score ay pupunta sa pangkat 2. Next. Pangkat 2 ulit ang tama. And lastly, pangkat 2 ulit ang tama. So, ang may pinakamaraming puntos ay ang pangkat 2. Mamaya ang inyong gantimpala ay aking ibibigay. So, nagustuhan nyo ba ang ating laro? Mabuti kung ganon. At hindi lang dyan natatapos ang ating pagkatuto, mamaya marami pa tayong gagawin. So, relax lang kayo dyan sa inyong mga upuan at makinig sa ating diskusyon ngayong araw. So, ngayong araw ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang tungkol sa popular na babasahin. Ngunit bago tayo tumungo riyan, nais ko munang ipaliwanag sa inyo kung ano nga ba ang kahulugan ng pagbasa. Para sa inyo, ano nga ba ang pagbasa? So, ang pagbasa ay isang proseso ng pagkuha, pagkilala, at pag-unawa ng mga nakaimbak na datos o impormasyon sa isang nakalimbag na libro o ano pang ibang babasa. So, hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayo ay pamilyar sa kung ano nga ba ang kahulugan ng pagbasa. So, nais ko lamang ipaliwanag sa inyo ang literal na kahulugan nito upang mas maunawaan ninyo. Ngunit ayon naman kay Goodman, ang pagbasa ay parang isang psycholinguistic guessing game kung saan ang nagbabasa ay nabubuong muli ang mensahe o kaisipang mula sa tekstong binasa. So, naintindihan niyo na ba kung ano nga ba ang kahulugan ng pagbasa? Mabuti kung ganoon. Ngayon ay talakayin naman natin kung ano nga ba ang kahulugan ng mga popular na babasahin. So, sinasabi na ang popular na babasahin ay ang mga babasahin o mga nailimbag na ang pinapaksa ay tungkol sa kontemporaryong usapin o maging sa ating kulturang popular. So, kapag sinasabi nating kontemporaryong usapin, ito ay tumutukoy sa kung ano nga ba ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon. So, katulad na lamang nakikita natin sa ating mga pahayagan ay ang tungkol sa coronavirus, tungkol sa politika. Yun ang mga sinasabi nating kontemporaryong usapin. So, kapag sinabi naman nating kulturang popular, yun ay tumutukoy sa atin, sa kung ano ang popular sa ating kultura, kung ano yung mga sikat
Katulad na lamang sa magazine, makikita natin yung mga idol natin, tulad na lamang ng mga K-pop na yun ang usong-uso ngayon. So, yun ang tinatawag nating kulturang popular. So, naintindihan niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng popular na babasahin? Mabuti kung ganoon at nang makatungo na tayo sa kung ano nga ba ang mga uri nito. Sa puntong ito, ating talakayin ang iba't ibang uri ng popular na babasahin. At ang pinakauna riyan ay ang pahayagan. Maaari mo bang basahin ang kahulugan ng pahayagan, Jenny? Maraming salamat. So, ang pahayagan ay isang uri ng print media o nakalimbag na babasahin. Ito ay naglalaman ng mga artikulo kagaya ng balita, editorial, mga patalastas at iba't ibang uri ng impormasyon. At ang karaniwang paksa o ang tinatalakay ng mga artikulong ito ay ang maiinit at napapanahong issue sa ating lipunan. Makikita na maraming tao ang tumatangkilik sa pagbabasa ng pahayagan sa kadahilan ng marami silang nakukuhang mga impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan at ito din ay nakapaghahatid ng aliw sa mga mambabasa. Ang susunod na uri ay ang comics. Maaari mo bang basahin ito, Ginoong Juan? Maraming salamat. Ang comics ay isang grapikong medium na babasahin na kung saan ito ay binubuo ng mga salita at larawan na ginagamit upang ipahayag ang salaysay at mensahe ng kwento. Dagdag pa dito, ito ay isang makulay at popular na babasahin na nakapagbibigay ng aliw at kaalaman sa mga mambabasa tungkol sa kulturang Pilipino. Ang comics ay binubuo ng iba't ibang bahagi gaya ng kwadro, ang kahon ng salaysay, pamagat ng kwento, ang larawan o guhit ng mga tauhan, at ang lobo ng pinag-uusapan. Ang susunod na uri ay ang magazine, pakibasa, Binibining Kidado. Maraming salamat, Binibining Kidado. So, ang magazine ay isang uri ng periodikong publikasyon na naglalaman ng iba't ibang uri ng artikulo, mga kwento, larawan at naroon din ang patalastas na karaniwang iniendorso ng mga sikat na artista sa ating bansa. Sunod ay ang Good Housekeeping. Ito naman ay ang magazine para sa mga abalang ina. Ito ay mga paksang tumatalakay tungkol sa gabay at mga responsibilidad na ginagampanan ng ating mga ina sa kani-kanilang mga bahay. Sunod ay ang Yes Magazine na tumatalakay sa balitang showbiz at ang karaniwang mga paksa dito ay ang bago at maiinit na impormasyon tungkol sa mga sikat na artista sa ating bansa. Sunod ay ang Metro Magazine na tumatalakay sa mga pangyayari sa fashion at kagandahan. At sunod naman ay ang Candy Magazine na tumatalakay sa mga issue tungkol sa kabataan. Sunod ay ang Men's Health na tumatalakay sa mga issue ng kalalakihan tungkol sa pagbabawas ng timbang, pag-eehersisyo at sa kalusugan. Sunod ay ang T3 na magazine para sa mga gadget at dito makikita ang mga pinakabago at pinakasikat na teknolohiya at gamit sa ating bansa at dito rin makikita ang mga hakbang sa kung paano alagaan at protektahan ang ating mga gadget. At ang pinakahuli ay ang entrepreneur. Ito naman ay tungkol sa mga issue sa negosyo at ito ang nagbibigay gabay sa mga taong magpapatayo at meron ng negosyo. Kibasa ng pinakahuling uri ng popular na babasahin na Binibining Matuliano. Maraming salamat, Binibining Matuliano. Ang pinakahuling uri ng popular na babasahin ay ang kontemporaryong dagli. Ito ay isang uri na anyo ng pampanitika na babasahin na maihahalin tulad din sa maikling kwento. Ito din ay isang uri o paraan ng pagsusulat ng isang akda at itinuturing na espesyal na panitikang Pilipino na nagsasalaysay ng iba't ibang paksa tungkol sa buhay ng isang tao.
Ilan sa mga kilalang manunulat ng dagli sa ating bansa ay sina Inigo Ed Regalado, Jose Corazon de Jesus, Lope K. Santos, Patricio Mariano at Francisco Laksa. At dyan lamang nagtatapos ang ating diskusyon tungkol sa mga iba't ibang uri ng popular na babasahin. Meron ba kayong mga katanungan tungkol dito? Wala na bang mga dagdag na katanungan? Okay, so nasisigurado ko rin na napagtanto na ninyo ang mga kahalagahan at ang kaibahan ng mga popular na babasahin na ito. So ngayon, bilang output sa asignaturang ito, kayo ay gagawa ng mga sumusunod. Una, ay gagawa kayo ng magasin. Kayo ay naasahang makakagawa ng isang magasin na may temang kulturang popular, na nakadepende sa inyo ang disenyo at ideya, ngunit iisa lamang o magatulad lamang ang mga laman nito. Ang pangalawa naman ninyong gawain ay dagli, na kung saan ito ay babatay o tungkol sa topikong aking ibibigay, na kung saan kayo ay maglalahad ng inyong mga sariling ideya gamit ang dagli. Ay katlong output niyo naman ay inaasahan kayo ay magdadala ng kahit anong uri ng pahayagan na mayroon kayo. Pagkatapos, kayo ay pipili ng isang editorial na nakakuha ng inyong atensyon, kung kaya't madali sa inyong maisulat ang inyong sariling refleksyon batay sa editorial na inyong napili sa pahayagang inyong nadala. Bilang huling gawain o bilang huling output, kayo ay gagawa ng isang comic strip na kung saan binubuo ito ng 5 pahina. Magagawa ninyo ito dahil kayo mismo ang pipili ng paksa na inyong nagugustuhan upang makabuo kayo o makagawa kayo ng comic strip ng mas maganda. Ngayon, may mga ilang katanungan ako para sa inyo. Una, bakit mahalaga ang popular na babasahin? Sige. Tama, dahil ito ay nakapagbibigay impormasyon at aliw sa atin. Pangalawa kong tanong, ano ang popular na babasahin? Sige. Magaling at naunawaan ninyo ang ating mga pinag-aralan. At ang huli ko namang katanungan sa inyo ay ano-ano ang mga popular na babasahin na inyong alam. Sige. Mabuti at inyong nalaman ang mga iba't ibang uri ng babasahin o popular na babasahin. Ano ang mga halimbawa ng popular na babasahin? Magbigay ng isa. Sige. Tama. Ano pa? Tama. Sige, ano pa? Magaling. Pangalawa kong tanong, ano ang mga napapaloob sa popular na babasahin? Sige, magbigay. Uri, halimbawa ng uri, at kahalagahan. Ito ay 3 na napapaloob sa popular na babasahin. Sunod, ano ang kadalasang topiko o tema ng iba't ibang uri ng popular na babasahin? Sige. Tama. Ang popular na babasahin ay may topiko tungkol sa politikal at sa lipunan. Bakit kailangan basahin at pag-aralan ang popular na babasahin? Sige. Kaalaman. Mulat sa katotohanan. At mailabas ang saloobin at opinyon tungkol sa isyu na nagaganap sa ating lipunan. Tama. Sunod, ano naman ang pagkakaiba-iba ng mga uri ng
ng popular na babasahin. Sige, magsimula tayo sa pahayagan o dyaryo. Sige, magbigay. Tama, balita. Nagbibigay impormasyon. At patalastas. Sino naman nakapagbibigay ng pinagkaiba ng magasin sa ibang popular na babasahin? Sige, ikaw. May mga larawan. Artikulo. Ano pa? Kwento. Anunsyo. Sige, magaling. Sino naman sa inyo makapagbibigay ng pinagkaiba ng comics sa ibang popular na babasahin? Sige. Magaling. Makulay. Nagbibigay aliw. Tama. Nagtuturo ng iba't ibang kaalaman. At ang huling uri ng popular na babasahin ay kontemporaryong dagli. Makapagbigay? Mabuti, dahil ito ay anyong pampanitikan na maituturing na maikling kwento. Ngayon, ano naman ang gamit at kahalagahan ng kultura ng popular na babasahin sa ating lipunan? Sige, ikaw. Libangan. Tagapaghatid ng balita o impormasyon. Ano pa? Tama. Nagpapalawak ito ng isipan ng mambabasa. Sino pa? Sige, ikaw. Tama. Sa tanong na kahalagahan, ano naman ang kahalagahan nito sa ating lipunan? Ikaw. Tama. Wala tayong kaalaman tungkol sa nangyayari sa ating lipunan kung wala tayong popular na babasahin. At bilang sa pinal na presentasyon, kayo ay nasang makagawa ng lecture forum tungkol sa inyong napag-aralan sa buong unit na ito. Una, ang gagawin ninyo ay magpaplano para sa pagsasagawa ng lecture forum. Pangalawa, hatiin natin ang inyong klase sa iba't ibang pangkat na may kanya-kanyang gampanin. Pangatlo, magsasagawa tayo ng balangkas para sa magiging daloy ng ating lecture forum. Pang-apat, paggawa ng PowerPoint presentation at kailangan nating galingan. Panglima ay ang pagsasanay o kung paano natin gagawin o ang daloy ng ating lecture forum. Sunod ay ang pagkolekta na paghanda ng mga kagamitang ating kakailanganin o ating gagamitin sa pagsagawa ng lecture forum. Ang sunod ay ang pagpinalisa o pagpa-finalize ng ating presentation sa gagawing lecture forum. At ang huli ay yun na, igagawa na natin o sasagawa na natin ang ating lecture forum na mamarkahan kayo base dito. Una ay sa nilalaman. Ito ay 30 bahagda. Pangalawa ay ang kalinawan ng pagpresenta, 20 bahagdan. Pangatlo ay ang PowerPoint presentation. Nasabi ko kanina, dapat ay galingan at pagandahin natin ito. May 15 bahagdan. At ang pinakamataas na bahagdan ay mayroong 35 bahagdan ay ang pagkamalikhain at pagkagalingan sa pagsasalita o kung paano ito ipresenta, paano ito magsalita sa lecture forum. At ito ay may kabuuang 100 bahagdan. Good luck!